So ngayon, pag-usapan po natin yung mga tao na nagsasabi Kristiyano raw sila pero hindi naman talaga. So ano-ano nga ba yung mga palatandaan na yung isang Kristiyano, hindi siya tunay na Kristiyano? You know what? Isa po sa pinakadelikado po 'yan 'no, na akala ng isang Kristiyano, Kristiyano siya, akala niya ligtas siya, pero hindi naman talaga. Alam niyo po ba binalaan tayo ng ating Panginoong Kristo patungkol diyan, na may mga tao sinasabi, tumatawag sila Panginoon, Panginoon, pero hindi naman talaga sila ligtas. Ano nga bang sinasabi ng Biblia do'n? So basahin po natin yung Matthew chapter 7 verse 21 to 22. Sabi dito, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?" So nakita niyo po dito mga kapatid, no, yung sinabihan ng Panginoong Kristo na hindi makakapasok sa langit, hindi po yung mga atheist o kaya man yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang babala po ng ating Panginoong Kristo dito ay yung mga tao daw na tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon. Yung iba pa nga nagmi-ministry pa, gumagawa pa raw sila ng himala. Yung iba nakakapagpalayas pa ng demonyo. Pero mga kapatid, hindi pa raw pala talaga sila ligtas. So nakakatakot po yun. May mga taong ganon. Akala nila ligtas na sila, pero hindi pa pala. Akala po nila ginagawa nila yung tama sa kanilang religion, pero hindi naman talaga. So mga kapatid, ang malinaw po na sinabi ng Panginoong Kristo, ang tanging makakapasok lamang doon sa kaharian ng ating Panginoon ay walang iba kundi yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. So yung po yung pinakamahalaga. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, mahalaga po na dapat tayo, sumusunod tayo sa kalooban ng ating Ama. Hindi lang po tumatawag tayo na Panginoon, Panginoon. O kaya man po sinasabi natin na tayo ay isang Kristiyano. O kaya man po tayo ay merong religion. O kaya man po tayo ay nagsisimba. So hindi po ganon. So ito po yung mga palatandaan na yung isang Kristiyano ay hindi pa talaga tunay na Kristiyano. Ano-ano nga ba yung mga bagay na yon? Una mga kapatid, yung mga Kristiyano na sa salita lang sinasabi na Kristiyano sila, pero wala naman talagang tunay na pagbabago. Yun po yung isa sa pinakamahalaga mga kapatid na makita sa isang tunay na Kristiyano, yung pagbabago. Kapag sinabi mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat nakikita yung tunay na pagbabago sa ugali mo o sa mga aksyon mo at kahit sa pananalita mo. Mahalaga po yun mga kapatid. Kasi mga kapatid, sinasabi po ng Biblia na kapag tayo ay nakikristo na, bago na po tayo nilalang. At yung patunay na talagang ikaw ay tunay ng Kristiyano, yun po mga kapatid ay kapag merong pagbabago ng nakikita sa'yo. Kasi may ilang mga Kristiyano sinasabi nila Kristiyano sila, sumisimba naman sila, pero hindi pa rin maganda yung mga ugali po nila. Hindi pa rin po sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung iba po, namumuhay pa rin sa kasalanan. So kung nasa point ka na sinasabi mo, Kristiyano ka pero namumuhay ka sa kasalanan, masama pa rin ang ugali mo, hindi ka pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, may pagbabagong nakikita. Nakikita po si Kristo sa kanyang buhay. At higit sa lahat, patuloy siyang namumuhay ng may kabanalan. Bagamat nagkakasala pa rin, pero mga kapatid, hindi po matatapos doon. Patuloy siyang mamumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos kahit mahirap. Pangalawa, walang tunay na personal na relasyon sa ating Diyos. Yung iba sinasabi nila ang religion ko ay Christian, sumisimba naman sila sa church. Pero wala po silang personal na relasyon. Paano ang ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin lang po nun, kapag Sunday lamang sila, merong relasyon sa Diyos. O kaya man, pag Sunday lamang sila banal o lumalapit sa Diyos. May mga ganun po eh. Every Sunday lamang po sila mabait. Every Sunday lamang po sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero sa ibang araw, wala na. Ang tunay po mga kapatid na Kristiyano, meron siyang tunay na relasyon sa Diyos, hindi lamang po religion. Pag sinabing meron kang tunay na relasyon sa Diyos, ibig sabihin nun, araw-araw, nakikipag-communicate ka sa Panginoon. Nagbabasa ka ng Biblia, meron kang devotion, nagpe-pray ka, at higit sa lahat, sinusunod mo araw-araw yung kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po to, ang tunay na Kristiyano, hindi lang siya religious. Siya po ay merong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Araw-araw, kumukonekta sa ating Diyos. Pangatlong patunay na hindi ka talaga tunay na Kristiyano kapag namumuhay ka sa kasalanan. Muli mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, tayong mga Kristiyano, may kasalanan pa rin. Hindi pa po nawawala yung kasalanan sa atin habang nasa mundo po tayo na ito. Ibig sabihin lamang po niyan, may sinful nature pa rin. Nung tinanggap natin yung ating Panginoong Kristo bilang Lord and Savior ng buhay natin, hindi naman nawala ang kasalanan. Pero mga kapatid, tayo po ay pinawalang sala na ng Diyos. Ang ibig sabihin po nun, tayo po ay na-justified. Pag tumitingin na sa atin yung Diyos, tayo po ay righteous na. Tayo po
ay matuwid na sa harapan ng ating Diyos dahil sa gawa ng ating Panginoong Kristo. Pero hindi pa rin po mawawala yung katotohanan na tayo ay nagkakasala pa rin. Pero mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, bagamat nagkakasala siya ay lumalapit sa Diyos pagkatapos niyang magkasala. Pero ang hindi tunay na Kristiyano o yung Kristyanuhan lang, namumuhay pa rin sa kasalanan. Na parang sinasabi niya Kristiyano siya pero normal pa rin sa kanya yung kasalanan. Gumagawa pa rin siya ng kasalanan, walang conviction. Kahit sinasabi niyang Kristiyano siya, patuloy pa rin siyang sumusunod sa gusto ng laman niya, hindi po sa gusto ng Espiritu. So delikado po yun mga kapatid. Kapag namumuhay ka pa rin sa kasalanan at sinasabi mong Kristiyano ka, hindi ka tunay na Kristiyano. So tandaan niyo po ito mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, sinusuko lahat sa Panginoon, lalo na po pagdating niyan sa kasalanan. Pang-apat na patunay na hindi ka talaga tunay na Kristiyano kung walang bunga ng Espiritu. Kapag tinanggap niyo po yung ating Panginoong Kristo bilang Lord and Savior ng buhay niyo, sigurado na magkakaroon kayo ng bunga. Bagamat hindi po yun biglaan, pero unti-unti yun. Kapag walang bunga na nakikita ka sa buhay mo na bunga ng banal na Espiritu, hindi ka patunay na Kristiyano. Marami pong iba't ibang klase ng bunga. Kasama na po dyan yung pag-ibig, kapayapaan, kabutihan, pagpapigil sa sarili, pagtitiis. So, iba't iba po yan. Kailangan makita po sa inyo yan unti-unti. Kapag wala kayong nakikita dyan kahit isa, baka hindi pa po kayo tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, may bunga po yan. Kaya mahalaga na suriin nyo po yung sarili nyo. Simula nung tinanggap nyo yung Panginoong Kristo bilang Lord and Savior ng buhay nyo, merong bang nakitang bunga? May pagbabago ba? At kapag wala, hindi ka pa tunay na Kristiyano. Panglima, mas nakafocus ka pa sa mundo kaysa sa ating Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, bagamat nakatira pa rin siya sa mundo, pero yung perspective niya, pang makalangit na. Hindi na po pang mundo. Unti-unti niya nang iniiwanan yung mundo. At patuloy siyang namumuhay na may kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang tunay na Kristiyano. Kapag ikaw ay hindi tunay na Kristiyano, sinasabi mo lang Kristiyano ka, nakapokus ka pa rin sa pera, sa kayamanan, o kaya man sa kasikatan, sa pleasure, sa bisyo, o sa gusto ng laman mo. So kapag nandun ka pa rin sa status na yon, baka hindi ka pa tunay na Kristiyano. Naniniwala tayo ang tunay na Kristiyano, umaayon yan sa kalooban ng Diyos. Mas sumusunod siya sa kalooban o kaya man po sa guidance ng banal na Espiritu kaysa sa gusto ng laman niya. Panganim na patunay na hindi ka pa talaga tunay na Kristiyano kapag ayaw mo sa katotohanan. May mga tao na kapag tinuturuan mo sila, ayaw magpaturo, ayaw po nilang magpakorek, nagagalit pa po sila. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, meron siyang teachable spirit na kahit sino pa po yan, matututo siya sa ibang tao at meron siyang pusong mapagpakumbaba tulad ng sa ating Panginoong Kristo. Handa po siyang magbago kung meron man nakikitang mali sa kanya o meron nakikitang mali yung ibang tao sa kanya. Tandaan niyo po mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, nandun siya sa katotohanan, naglalakad siya sa katotohanan, hindi po sa kasinungalingan. Kaya mga kapatid, kung talagang sinasabi mo na tunay kang mananampalataya, pinipili mo yung katotohanan kaysa po doon sa kasinungalingan. Pangpito, wala kang pagmamahal sa iyong kapwa. Ang tunay na mananampalataya o kaya man po yung sumusunod sa ating Panginoong Kristo, yan po ay merong pagmamahal sa kapwa. Malinaw po sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang utos, mahalin po natin yung kapwa po natin, yung mga kapatid po natin, kahit po yung mga kaaway natin. So yun po yung kalooban ng Diyos. Ngayon, kung di mo susundin yun, ibig sabihin hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang malinaw sinabi po mga kapatid, ang papasok sa kaharian ng Diyos ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Ngayon mga kapatid, ang kalooban po ng ating Diyos, bukod sa mahalin natin yung ating Diyos, which is given na po yun, mahalin din po natin yung kapwa natin. So kung punong-puno ka pa rin ng hatred sa iyong puso, unforgiveness, bitterness, hypocrisy, at hindi pagmamahal sa mga tao, mas minamahal mo lang sarili mo, baka hindi ka patunay na Kristiyano. Kasi mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na mananampalataya, katulad niya yung puso ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga bumaba yung ating Panginoong Kristo dito sa lupa kasi mahal niya yung mga tao. At dapat meron din po tayong ganung puso, katulad ng sa ating Panginoong Kristo, nagmamahal sa kapwa. Pangwalo, hindi yung ating Panginoong Kristo yung kanyang tagapagligtas. May mga religion under Christianity, sinasabi nila, Christian sila, pero hindi si Jesus yung talagang nag-iisang tagapagligtas o yung nag-iisang daan patungo doon sa kaharian ng Diyos o patungo sa langit. So, delikado po yun mga kapatid. Kahit sinasabi mong Christian ka, pero hindi ka naniniwala yung ating Panginoong Kristo, siya yung tagapagligtas, delikado ka, mapapahama ka pa rin. Hindi ka tunay na Kristiyano kapag sinasabi mo, hindi yung ating Panginoong Kristo yung tagapagligtas ng buhay mo. Marami rin kasi mga Kristiyano, kilala naman yung ating Panginoong Kristo, pero hindi siya kinikilala bilang tagapagligtas at hindi rin po sinusunod yung ating Diyos. So mga kapatid, ang tunay na Kristiyano sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sumusunod po sa tagapagligtas sa ating Panginoon kahit mahirap.
Mga kapatid, ginawa ko yung video na ito hindi para i-judge yung mga tao. Ito po ay mga checklist lamang. Para tignan nyo yung sarili nyo, i-examine nyo yung sarili nyo. Baka meron po kayong ganito. Kasi delikado po mga kapatid. Ito po ay babala ng Diyos para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, tignan natin yung sarili natin. Sinasabi nga natin, Kristiyano tayo. Sinasabi nga natin, umaattend tayo sa church. Pero tunay nga ba talaga tayong Kristiyano? Nawa nga mga kapatid, sa pamamagitan po ng video na ito, mabuksan po yung ating mga puso't isipan. At tignan natin yung ating mga sarili. At hayaan po natin na kumilos yung Diyos sa ating mga buhay. Nang sa ganun po, mas magkaroon tayo ng assurance na talagang tayo ay tunay ng mga Kristiyano. So lumapit na po kayo sa ating Panginoon at hayaan nyo na yung kalooban ng Diyos ang masunod sa inyong buhay.